Breath Fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento,
Iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ay, 8 minuto na ho, makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Dadpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, partikular na yung mga kababayan natin sa ibayong dagat, lalong-lalo na ho dyan sa Middle East. Isang mapagpalang araw ko ng Sabado sa ating lahat. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, parang Raymond. At sana nasa magandang araw yung mga kababayan na natin na nasa Middle East. At may para din hindi mapakali ng konti mga pamilya dito. Lalong-lalo na yung may talagang nagtrabaho. Pero maliban doon sa mga OFW, ang dami palang naipit paring Romel na mga turista. Ay, oo. At sa mga transient, anong tawag natin dito, yung actually hindi transient, yung mga dumaan lang yung in passing. Oo, dumaan lang yung kanilang eroplano doon, inabutan ng pagsasara ng airport. O yung airspace dyan sa lalong-lalo na yung Dubai, na isa sa mga sentro ng transport hub natin. Meron palang mga, halimbawa, galing ka ng Europe, papunta ka ng Pilipinas, yung eroplano mo doon dadaan sa Dubai. No, magli-layover kayo doon. Stopover. Oo, mag-stopover. Aba, ayun na, inabutan ng pagsasara ng airspace. Ayun, kaya sila yung kabilang doon sa mga naipit ngayon. Hopefully makakauwi na dahil itong kung Emirates Airline, talagang yun nga yung kwento, paring Romel, na di ba nakadalawang flight na sila nung isang araw at kahapon. Parang talagang gusto daw nilang patunayan ng Dubai na tuloy ang hanap buhay, tuloy ang negosyo sa kabila nung banta ng pag-atake ng Iran. Oo, yung hindi magandang nangyayari dyan. Ang ginawa lang, medyo pumihit ng konti. Imbis na kumbaga para bang diretso yung paglipad. Ngayon pumihit na papuntang palabas ng Oman, papunta ng Pilipinas para Indian airspace ng India yung dadaanan. Kaya parang kung sabi nila, parang humaba ng konti. Pero at least dito sa safe. lugar na medyo mas safe kaysa safe. Yung dito ka dadaan doon sa diretso. Karaniwang ruta. Oo, yung karaniwang ruta nila. Yun, delikado yun. Kaya yun. Hopefully, umaasa sila na madadagdagan ang flights para makauwi yung ating mga kababayan. Kaya meron na tayong mga at least mga 600 na galing ng Dubai na nakalabas, nakabalik na ng Pilipinas. And among the 600, paring Romel, nasa 60 plus daw doon yung OFW, yung mga na-repatriate talaga. Na-repatriate. Karamihan doon, mga biyahero lang talaga na naipit lang dyan sa airport ng Dubai. Napakarami. Hindi lang Dubai, siyempre may mga iba pang airports dyan. Sa Abu Dhabi, meron din. Ang sabi ng aming pamangkin doon, di ba kasama yung airport ng Abu Dhabi sa binira ng Iran. Pero in 2 days time, paring Romel, na-rebuild yung portion na pinasabugan nila. Ganon sila kabilis. At gusto talaga din nilang patunayan na kayang-kaya nilang mag-survive dito sa nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Pero sana hindi na madagdagan yung bilang yung namatay naman nating kababayan sa Israel pa man din yun. Sa kagustuhan niyang mailigtas din yung kanyang inaalagaan. Yan yung taga-Basista, Pangasinan. Ang sabi ni
si Secretary Kakdak pati yung asawa pala nandun din sa Israel, nagtatrabaho din. Kasi mga bata pa to kung tutuusin mo, mga 30 plus lang. Wala silang pagkakabanggit, wala silang anak. Itong mag-asawang to. Yun, nadali ngayon kababayan natin na taga Basista, Pangasinan. At obviously, parang Raymond, ay ang gulo sa gitna silangan naramdam ng buong mundo. Ayun na. Lalo na Ayun sa mga bansa na tulad ng Pilipinas. Oo. Diba? Na very dependent tayo sa langis na galing doon. Yun ang siste dyan. Lahat ng mga supply. Kaya next week, paring Romel, eto na. Ayan. Yung magkano ang itataas? Kung itotodo daw ng mga oil companies, 18 pesos sa diesel. Ayan yung ginagamit ng mga pampasayarong bus, pampasayarong jeep. At saka yung mga tumatakbong mga planta ng kuryente. Diesel yan. Karamihan, diesel. Then sa gasolina daw, pinakamahina yung 8 pesos. Yan. Kaya ngayon, yung nakikiusap daw, ito na ang system. Sa kerosene, mas matindi. 28 pesos per liter. Sa kerosene. Ayan. Yung mga gumagamit pa ng gas ay talagang matindi. So, ito nga ang problema dyan, paring Romel, ang gobyerno na ngayon ang nakikiusap sa mga oil companies huwag biglain. Utay-utay naman. Ayun, yun ang pakiusap. So, pero kahit kalahati, paring Romel hatiin mo yung 18. Parang yung may kanta na killing us, killing me softly. Ayun. Unti-unti mo mararamdaman. Yun ang binanggit nga ni Senador Erwin Tulfo sa hearing kahapon. So, 50, kahit sabihin mo ang 50%, yung 18 plus 9, mabigat pa rin. Mabigat pa rin. Yung, ang masaklap nito, pauna pa lang to. At ang pagtaya ng BMW at OWA, ang gulo sa gitna silangan ay maaring tumagal ng 1 hanggang 2 buwan. DFA ang nagsabi. DFA. Ang sabi nila ay 4 to 8 weeks. Big sabihin, 1 month to 2 months. Kaya nga sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan kahapon, ano ang assurance? Kasi, di ba nung sinalakay ng Russia yung Ukraine, ang in-expect ng ang Russia noon, 3 araw lang to. Sandali lang ito. Linggo lang to. Ngayon, 3 taon na. Hanggang ngayon. Tuloy pa ang gera. No? So, yun ang problema ngayon dito sa nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Masyadong, ina-underestimate lahat No? Yun ang mahirap. Unconventional na yung gera. Paring Romel, hindi na ito yung man-to-man na gaya nung gera sa mga nauna. Marinig natin yung mga gera nung Second World War, nung Vietnam War, Korean War. At tandaan natin, paring Raymond, ang kalaban ng Amerika so far ay Iran pa lang. What more kung halimbawang wag naman sana mangyari, magparamdam din yung mga kaalyadong bansa ng Iran. Hindi rin biro. Superpowers din. Mga malalaki, pero nagkakasisihan nga ngayon dahil parang binitawan sila. Yung Russia at saka China. Sabagay, yung Russia kasi may matindi din ang problema dahil nagkaubos na yung mga sundalo din nila at saka supply nila. Dahil nga doon sa 3 taong gera sa Ukraine. Ang China, problemado din. Di ba yung report nga nagkakagulo sa leadership sa Central Committee ng Communist Party. Ng Communist ng China, kaya meron din silang sarili problema. Kaya siguro tahimik. Ang ano lang kasi dito is parang ang pagkakabanggit, 80% ng production ng langis ng Iran ay kinukuha ng China. Sila yung number 1 customer. Kaya di ba yung isinara nga yung Strait of Hormuz, ang report, ang pwede lang daw dumaan at pumasok at dumaan barko, China lang daw. All others, bawal. Ang ng langis. Bawal. All others ay bawal na dumaan doon. So, kapag may dumaan doon, may warning, ay alam na. No? Iba ang sitwasyon ngayon doon. So, hopefully,
Well, tayo din naman ay praying for the best, ika nga, dahil ang pinag-uusapan Praying dito... for the best and must prepare for the worst. Oo. Kasi 2.4 million, although walang exact number, pero naglalaro sa mahigit 2 milyon na mga Pilipino ang nasa Middle East. Ang sabi naman ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW, saludo tayo sa mga ganyang opisyal, si OWA Administrator PY Kaunan at saka sa DFA. Meron ng mga coordination at simula na. Nag-simulate na daw sila, paring Romel. Kaya lang ang tinitiyak kasi nila is yung halimbawa, pag lumabas yung mga OFW natin na itatakbo, at least daw yung pinaka nila is mga 2 to 3 hours. By land yun. By land. Parang Raymond. Gaano ka secure? Kaligtas. Ligtas bang itawid? Well, may portion daw doon sa sa bahagi ng tumatawid sa Alcobar. Tulay lang yung tinatawid. Pero siyempre, kahit nga 1 minuto ka lang ma-expose sa labas. Kasi ang sisting nga dito, gaya nung nangyari dun sa kababayan natin na taga Basista, Pangasinan, hindi naman sila na direct hit. Shrapnel daw yung tumama sa kanila. Yun ang nakakatakot. Puro mga drones ang pinalilipad. No? Kaya yun, ang medyo problema natin ngayon. Hopefully, sabi nga, tayong mga gaya natin, kasi maliban yung mga kababayan natin, paring Romel, na nandoon na naipit, ang dami pa lang nandito na paalis dapat. Na magtatrabaho din doon. Magtatrabaho din doon. Kaya yun ang mga inaasikaso. So, may problema tayo doon sa OFW na nandoon na, at meron pang mga dapat ay pabiyahe. Hindi na sila nakaalis. Maliban doon, parang Raymond, meron pa tayong ibang mga kababayan dyan na gustong-gusto na talagang umuwi dahil nga sa delikadong sitwasyon. Ang problema, nagdadalawang isip. Kung uuwi kami, ano naman ang dadat na namin trabaho dyan? At saka huwag kayong mag-apura din dahil sarado nga ang airspace. Isa pa yun. Isa yan. Number 1, sarado ang airspace. Pangalawa, totoo yun. Meron daw mga nagpalista. Kumbaga parang ito na, may lilipad na aeroplano, tatawagan na, ma'am, sir, ready na ba kayo? Tika, bukas na kami. May ganun. Pero nakalista doon sa 1-4 na yun, nandun sila sa listahan. Ayun, kaya may problema din. Hindi mo rin, hindi natin masisi. Tama. Dahil lalo kung live contract at maayos naman yung trabaho doon at pasahod sa iyo. Bigla kang lilisan dahil sa hindi mo inaasang pagkakataon. Nakapanginayang. Lalo kung maraming umaasa sa iyo, hindi ba? Hirap mong hinanap yung trabahong yun. Nag-ayos ka ng mga dokumento, nagsanla ng kung ano-ano. Nagbayad ka ng... nagbayad ka sa agency. Lalo na yung parang Remy, 1 buwan pa lang na nandoon. Ay, nako. Hindi pa panghihinayang. Yun na nga, yun. So kaya maraming hopefully, sabi nga natin, kung totoo yung projection na 1 to 2 months, baka kayanin pa. Baka kayanin natin. Ang problema, pero kung isang taon, parang Raymond, todo higpit sinturo na tayo niya pare-parehas. By next week, yan na nga, tingnan natin. Alam mo niyo naman, pagka tumaas ang halaga ng langis, domino effect. Lahat na yan. Lahat yan. Lahat na. Pagkain. Presyo ng pagkain, kuryente, tubig, pamasahe. Wala na hong ligtas. Kaya sana, kaisa tayo doon sa panalangin na kung ano man ang kahinatnan nito ay marisolba sa lalong madaling panahon. At paghandaan natin na parang Raymond, yung worst case scenario. Pero yun nga, ang worst case scenario is kung tumagal, naku po. Imagine mo, parang Raymond, kung halimbawa sa isang ordinaryong jeepney driver ka, kakayaan mo ba naman magkano kada litro ng diesel ngayon? 60, diba? 60 na. Ipagpalagay natin kung halimbawa umabot na, wag naman sana, 80 pesos kada litro. Kung ikaw ordinaryong driver ka ng jeep, mapapakamot ka ng ulo at magdadalawang isip ka kung babiyahe ka pa hindi ba? Pag hindi naman itinaas yung pamasahe. Talo ka, wala. Mapapagod ka lang. Nagpapagod ka lang. Saka yung mga, so marami hong mga ano dito. Marami hong, kaya naisip nga yung 4-day work week. Pero syempre, ano lang yun, superficial lang yung mga ganong klase. Dahil meron pang mas matinding dapat gawin. At
Nakadepende nga tayo kung kailan matatapos yung gulo na ito. Sa oras natin na 5:23 ng umaga, mayroon hong malaking sunog na nangyari dyan sa Quezon City, paring Romel. Uy, ngayong buwan na to ay Fire Prevention Month, ha? Oo, Fire Prevention Month. Task Force Bravo. Ito ay nangyari doon sa Nia Road, Barangay Pinyahan. Ang dalas ng sunog dyan sa area na yan, ano, paring Raymond? Nagulat nga ako. Yung ibang area dyan na dating mga residential area, malalaking kondo na ang nakatayo. Naging commercial area na ng tuluyan yung lugar. At balitaan tayo ni Edwin Duque at pinasyalan niya, binalikan yung Barangay Pinyahan dyan sa Quezon City. Edwin? Tama, Kuya Romel, Kuya Raymond, at halos umabot ng halos 5 oras bago tuluyang dideklara ng Bureau of Protection na para under control itong libo-libong kabahayan na tinupok ng apoy na nasunog dito sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Halos nasa kalsada na lahat itong mga nakatira dahil sa bilis ng pangyayari ay yung iba ay walang nadalang gamit at makikita mo nakahiga na lang dito sa kaban ng Nia Road dito sa Pinyahan. Ito si Tatay. Tay, kumusta po kayo? Ano na po yung magiging buhay nyo ngayon? Halos wala kayong nadalang gamit. Si Tatay, ano po pangalan nyo, Tay? Wilfredo Wacalya po. Ano pong ginawa nyo? Saan po kayo nung unang pumutok yung sunog? Lumabas agad, dali-dali po kami dito sa kalsada. Dahil sa dami po ng tao, hirap na hirap kami lumabas. Sipit sa daan, liit ng daanan. Pero sa awa naman po ng Diyos, nakalabas na maayos. Saan po kayo titira ngayon? Halos lahat ng bahay dito nawasak. Pasamantala po, dito po muna sa tabi ng kalsada. Opo. Pero wala po nasaktan sa iyo, sa inyong pamilya? Wala naman po. Tay, kanina ba yung binanggit kayo bahay? Kanina ba yung unang bahay na nasunog? Rolito Salas. Salas? Opo. Sabi nyo, ano po yung pinagulong kanina? Aircon po. Aircon. Manawagan kayo tayo. Ano po yung manawagan nyo sa Quezon City LGU at iba pang mga ESA ng gobyerno para matulungan kayo? Nananawagan po ako sa lahat ng gustong tumulong. Ikaw na nga. Si Tatay, inuubo na dahil doon sa mausok pa rin itong ibang bahagi rito. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagkapula ng Bureau of Protection, ibang mga volunteer group para maapula na itong napakalakas pa rin na usok dito sa likurang bahay nitong Nia Road. Pero may mga ilang natira, pero sa likod nito ay mga sunog na rin. So wala pang, di ba ma-identify kung ilang pamilya, kung magkano yung halaga nitong sunog na naganap na umabot ito ng Task Force Bravo na nag-umpisa pasado alas 11 alas 12 ng gabi at alas 3 ng madaling araw, dineklarang fire under control ng Bureau of Protection. Mamaya babalik tayo at alamin natin kung magkano yung kapinsala at ano talaga saan ng sunog dito sa Quezon City. RS23 at video kinagulan sa ating sa Resort sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat Edwin Duque mula dyan sa Pinyahan sa Quezon City. Pag-ingatan ho natin lagi ha, yung mga, ewan ko ba bakit kung kailan deklaradong Fire Prevention Month. Doon naman dumadami ang kaso ng sunog, ano? Ingat po tayo, lalo na ngayon at papasok ng summer. Yan, okay. Ayan, ready na ba yan? Okay, sige. At nang abala tayo ng isa nating kababayan na nasa Middle East. Nasa Israel. Ayan, itong si Glenn Trinidad Repolyo. Siya ay tubong Pangasinan pero siya ay nasa northern portion ng Israel, malapit daw sa Tiberias at Haifa. Ayan, makibalita nga tayo doon. Glenn, magandang oras. Si Raymond at si Romel. Oops, wala. Ayan na. Good morning, Glenn. Good morning, Glenn. Hello, sir. Good morning po sa Pinas. Anong oras ngayon dyan sa lugar nyo? 11:30 po. 11:30 ng gabi. Ng gabi?
Inabala ka pala talaga. Nakaabala kami sa Mukhang matutulog ka na, Glenn, Baka tulog na nga ito eh. Pero kumusta dyan? Bigyan nyo kami ng update. Actually, hindi pa po. Hindi pa naman. Kumusta ngayon dyan sa inyong lugar? Kasi usually minsan mga ganitong oras kasi minsan ang alarm eh. Oo. Pero so far, minsan ang hirap din matulog. Ang hirap din po matulog po. oo. Tinitingnan ko yung kalendaryo, Glenn. Mag-iisang linggo na ito eh. Kumusta na ang sitwasyon diyan sa inyong lugar? So far naman dito sa amin, sir, kumbaga pag may mga alarm lang, talagang need mo talagang dito lang sa loob ng bahay po. Hindi ka na pwede pong Baka naman, so far dito sa part ng puro naririnig lang po namin na yung kalabugan po. On the average, Glenn, mula nung pumutok itong bakbakan dyan sa gitna silangan, sa loob ng isang araw, ilang beses tumutunog ang sirena dyan sa area mo? Actually, noong Friday po, kasi sabi nila, may mag-attack nga po parang may gera. Sabi ko, hindi yan, baka lang yan, baka kumbaga, kasi hindi rin po ako nanonood ng news that time. Nakikita ko lang sa Facebook, ganito. Sabi ko magpray lang, kasi parang nag-celebrate pa nga kami po ng birthday ko ng Friday. Din yun, noong umaga ng Saturday, siguro basta yung umaga na po na paggising po namin, ayun na first na alarm ng na parang nag-warning. Sabi namin, but may warning, but may parang dito sa cellphone natin na ganito. So simula nung that Friday, Saturday po, siguro yung morning until yung pag-uwi ko po dito sa Tibers, kasi from Haifa po ako eh. Gaano kalayo yon? Gaano kalayo yung biyahe mo? Siguro mga basta marami po, mga siguro like 14, mga ganong alarm po yung the whole day nung Saturday po. Talaga. Pero galimbawa ngayon na pag isang linggo na sa tansya mo, kailan yung huli yung nakarinig ng alarma? Ngayong Kanina po kasi may mga alarm pa rin po. Dito kasi sa amin medyo mataas po, sir eh. Kaya kahit wala pong alarm na minsan po, rinig mo po yung rinig mo po yung kalabugan. Kumbaga, pag ganito kasi Sabat po kasi ngayon, kumbaga napakatahimik. So pag may kumalabog po, talagang maririnig mo. Ramdam na ramdam mo, in other words. Malapit na po kami dito sa amin. Opo, sa kumbaga boundary po ng dito sa Jordan at Syria, malapit po kami. Pero diyan sa area nyo, wala namang kang nabalitaan o nakita na talagang nabagsakan kayo dyan ng mga pinalipad na bomba mula Iran? So far, sir, dito sa amin wala pa naman pong iuulat po na Pero may mga kasi po kumbaga natatrack po kasi nila. So pag nakita mo kasi dito sa amin lower Tiberias and upper Tiberias po yung nakalagay. So kahit sabihin mong may mga ganong pong alarm, kung walang siren, kumbaga kampante ka ng konti, pero pag nag-siren talagang sagad sa buto ang takot din kahit pa paano po. Pag ganun na tumunog ang alarm, ano ang bilin sa inyo at ano ang dapat gawin ninyo? Sa mga may shelter po, dapat kasi magwo-warning pa po yun after ng warning, may yung indicate na po kung saang lugar yung tatamaan o So bago pa nung mag-warning po, dapat nasa shelter na po kayo o parang safe na place na po. Gaano? Kasi dito sa akin, hindi ko po alam kung safe
wala po kaming shelter eh. Wala kayong wala kayong shelter. Pero halimbawa, yung sinabi mong warning at saka nasa shelter ka, ilang minuto 'yun? Tama. At least mga 10 minutes po ganon. Mahaba. So makapaghanda ka pa. Pero kasi yun ang balita doon sa nangyaring kababayan natin, ganun eh. Yung mula sa warning hanggang doon sa Kasi pagpasok sa shelter. Kasi dalawa po sir, kung galing po ng Iran, mas matagal ng konti. Pero pag galing dito sa Hezbollah, part ng Lebanon, yung ano ng proxy ng ano, mas mabilis po. Kasi mas malapit kayo doon. Mas malapit kayo sa... Opo. Ayan. Alright. Siguro, anong year ka nandyan pa sa Israel, Glenn? 2015. Matagal na rin pala. Matagal ka na, 11 years. Anong trabaho dyan? Anong trabaho? Magdalan po, magti-10 years po. 10 years. Anong trabaho nyo dyan sa Israel? Caregiver po. Caregiver. Oo. Pinagandang patulong. Hindi. Pero ano yan? Yung ano ba paano ba yan sa pag-caregiver ba, private ba yan o government yung kumpanya? Actually, wala po kaming agency lang po, mayroon po kami sir. Wala po siyang kumbaga agency po yung may mga ganun po na agency po yung nagbibigay ng work. Na ano po. Pero gaano ka kalimit umuwi sa Pilipinas? Regular ang uwi mo? Ang last na uwi ko pa po hindi ko sure kung 2018 po eh. Almost 9 years na akong hindi nakakauwi po. Ay paano yung pamilya mo? Yung anak ko, chat lang po kami, minsan tumatawag, ganun po. Sa family ko naman sa Pangasinan, nagchat din po kami, nagtatawagan po. Saan kayo sa Pangasinan, Glenn? Binalonan po. Binalonan, Ilocano speaking area. Diyan ba sa area mo? Last time na-interview po ako ni Sir, yung si Lakay. Okay. Lakay Dayo. Diyan ba sa area mo, Glenn, wala pa bang walang alok dyan na for repatriation sa mga kababayan natin? Wala bang nag-aalok sa inyo dyan ng repatriation? Mga gustong umuwi? So far wala pa naman po akong, hindi ko pa naman po nakikita kung may repat na po sir kung kung pero actually nung last kasi dapat na uwi ko po, yung unang gera dapat yun yung unang yung unang uwi ko po sana. Kaso nga lang paano ko uwi kisagsagan po ng gera. Naudlot na. Then parang napalipat-lipat po ako ng trabaho kasi na pinunta po sa parang beta bot ang tawag po dito is beta bot, yung parang home for the ages po. So hindi na po ako hindi na po ako nakapagbakasyon kasi nga iba-iba yung visa ko po. Ayun. Pero so ngayon, itong nangyaring ito, kumusta na ang trabaho sa ngayon? Nawawala. Kumusta yung yung niyo po sir? Kumusta yung trabaho nyo ngayon? Pasok ba ngayon kayo? Paano ka? Nakakapasok ka pa ba o ano? Bali, yung work naman kasi, may mga work po kasi na katulad ko, stay-in po. Once a month lang po day off. Meron din po yung leave out na sinasabi po nila. Parang 8 hours, 12 hours lang po yung work. Tapos uuwi ka na po. Sa akin po kasi stay-in po. Kaya kahit pa paano, nandito lang po ako sa bahay. So yung kinalalagyan mo ngayon, bahay nung yung kliyente mo yan? Alaga ko po. Yung alaga mo? Opo. Hindi ka lang sigurado kung may shelter nga yung bahay? Actually, wala talaga sir. Hindi katulad sa iba na kumbaga, kasi kumbaga dito lang po kami, kumbaga, pakita ko lang. Sige. Dito lang kami Ano ba yan? Parang kondo siya o talagang
townhouse. hiwalay na bahay? Dalawang bahay po ito, sir. May kapitbahay din po kami, pero hindi niya po kamag-anak. So kung ikaw, Glenn, tatanungin ka, halimbawa, may mag-aalok sa'yo na Uwi na. Uwi na tayo Pinas. Oo. Uuwi ka ba o paano? Mag-stay ka kahit na medyo hindi maganda ang sitwasyon? Depende po siguro, sir. Kasi last time na ganyan din po yung tinanong ni Sir Lakay. Sabi ko, kumbaga, mahirap din mag-decide. Pero kung talagang siguro pag sinabi na ng government ng Israel na ganun talaga. Wala po kami magagawa. Kumbaga, uwi na rin po, opo. Sabi ni Ma'am Malu dito, tumutugtog ka rin daw, kumakanta? Glenn? Dati po, sir, tumutugtog sa Tel Aviv. Nasa Tel Aviv ka. Bakit mas maganda ba ang kita sa caregiver kaysa sa musikero? Hindi, actually yung pagtutugtog po namin parang kumbaga part-time na lang po. Sideline lang. Oo. So pwede namang sa bagay, hindi na makapunta ka na rin sa pero hindi naman ako nagdi-disco po talaga. So parang libangan na lang po. Libangan ninyo. So paano lagi kayong nag-uusap ng pamilya mo? Opo. Actually nung unang last 2 years ago ba yun? O yung last na gera po. Sabi nga ng anak ko, umuwi ka na pa, sabi niya. Sabi ko, pag-pray lang natin, anak, hindi pa naman, kumbaga, okay pa naman. Kaya pa. Kahit pa paano. Pero pag talagang sinabi na ng government siguro dito, o anong sabi ng embahada po natin, na need na talagang lumikas, talaga siguro pong, talagang hindi natin likasin ang bansang ito, sir. Pero pagka halimbawa mga ganitong sitwasyon na Glenn, wala pa naman pinatutupad na curfew dyan sa lugar mo? Wala naman po, sir, pero dapat katulad nung isang araw, makwento ko lang po. Rinay ko lang chinek ko yung kasi may shelter po dito na parang single type. So, ang mali ko, hindi ko nadala yung phone ko. Sabi ko, wala pa naman siguro alarm kasi tahimik. So, sabi ko sa alaga ko, pupuntahan ko lang yung shelter na i-check ko lang kung open ba o ano. Ang nakakatawa, nung pagbalik ko dito, eksaktong nagwa-warning yung phone ko, sabi ko, ito na nga yung sinasabi ko na hindi ko dinala. Dapat maging alerto lagi, sir, na kumbaga, pag may warning o hindi mo na kailangan, need mo talaga magtago. Kasi kakaiba po ngayon yung malalakas po ngayon. Kumpara sa dati po. Pero yung binabanggit mong shelter, gaano siya kalayo dyan sa bahay nyo? Gaano siya kalayo? Paikot lang po, sir. Paikot lang po yung gaano ba kalayo yun. Alam mo, kung lalakarin mo, may canoe po kasi ako, yung parang maliit na sasakyan po kasi yung alaga ko. Need ko pang gamitin yun. Ayun, oo. Opo. Hindi kailang kayo maglalakad, kailangan parang may ka. Opo. Ayan, sige. So, siguro assurance na lang, Glenn, siguro siyempre yung pamilya nyo at saka yung iba nating mga kababayan na may kamag-anak diyan talagang hindi maawala yung takot. Siguro yung mensahe mo na lang sa kanila yung inyong sitwasyon ngayon, lalong-lalo na dyan sa area nyo, dyan sa, Tiberias? Tiberias at Haifa. Tiberias, sa Tiberias. Hindi po, Tiberias, Migdal po. Midland? Midland. Migdal, okay. Glenn, siguro yung mensahe na lang para mapayapa yung ating yung pamilya mo at saka yung ating mga kababayan. Ayun, siguro sa mga pamilya namin diyan sa Pinas, mga nandito sa Israel. Kasi marami silang sa part ng Middle East. Wag masyadong
may mga nagpo-post kasi sir minsan na kumbaga wasak na yung ganitong lugar, ganito. Huwag din masyadong sa mga social media na Oo. Kahit pa paano, may communication naman. So, yun lang ko sa mga nandito sa mga nasa Pinas, huwag masyadong mag-pray lang tayo. Kumbaga, darating din yung time siguro na hihinto ito, magiging okay na ang bawat isa. Yun yung mensahe ko po sa Pinas po. Sa mga dito, sa kababayan ko diyan na nandito sa Israel, doble ingat po tayong lahat sa ngayon. Yun lang po. Mensahe mo sa pamilya mo, Ilocano misis mo, tsaka mga anak mo, no? Tagalog po. Yung anak ko po. Tagalog sa anak ko, huwag kang matakot, anak. Lagi naman tayo nag-chat. Pray lang. Yun lang po. Sige. Salamat, Glenn, sa oras ha. At ingat kayo dyan. Ingat kayong lahat dyan. Salamat. Israel. Ayan. Salamat din po. Salamat. Okay. Mga kaibigan, Glenn Trinidad Repolyo, taga isang OFW doon sa Tiberias, sa area ng Tiberias doon sa Israel. Nagatid sa ating oras na 5:44 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Million! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Bale Bilson. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Fulfilling kasi isa sa mga dream come true ko yan matapos yung pinakamahabang race hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia. Doon sa pagtakbo ko na nahanap yung outlet ko na para ilabas yung kung ano man yung nararamdaman ko. So sabi ko yung pagtakbo, yung nararamdaman ko na sakit dito, yung hirap, wala lang naman to sa ginawa ng anak ko para sa akin.
Hi guys, I'm Jerich Dehamco, an ultramarathon finisher. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarebell fan meeting ng Thai GL Stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang Balik ko tayo sa ating balitaan. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. High value individual arestado sa Davao Oriental, mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Alamin natin ang detalye, June Soter ng Action Radio Davao. June. Arestado ang isang high-value individual na itinuturing na top priority illegal drug personality sa isinagawang joint operation ng Police Regional Office 11 sa Purok 2, Barangay Kalubihan, Banay-Banay, Davao Oriental, Marso 5, 2026. Pinangunahan ng Regional Special Operation Group, Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katuwang ang Banay-Banay Municipal Police Station ng Davao Oriental Police Provincial Office ang papapatupad ng search warrant laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous
Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ng mga pakiti na inihinalang sabon na may kabuang standard drug price na humigit kubulang 1,360,000. Bukod dito, nakumpiska din ang isang Silver Colt 45 caliber pistol, 16 na bala ng kalibre 45, 2 magasin ng kalibre 45, 3 bala ng 9mm, isang 22 caliber rifle, isang basyon ng bala ng kalibre 45 at mga drug paraphernalia. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Banay-Banay Municipal Police Station ang suspek habang inihanda na ang pagsasampa ng mga kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, binigyan din ni PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete na magpapatuloy ang pinaigting ng kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga at iba pang kriminalidad sa rehiyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat Jun Suter. Nanawagan naman si DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga miyembro ng Tau Gamma Phi na sangkot sa hazing na ikinasawi ng isang maritime student sa Cavite na agad nang sumuko sa mga tawan ng pulisya. Ayon kay Rimulya, 16 na miyembro ng fraternity ang itinuturong sangkot sa pagkamatay ng 19 anyos na si Mark Kenneth Alcedo, freshman student ng Philippine Nautical and Technological Colleges sa Dasmariñas City. Babala ng kalihim kung hindi susuko ang mga sospek, maglulunsad ng manhunt ang pulisya laban sa kanila. Naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order upang hindi makalabas ng basa ang mga sospek. Dagdag nito, maaring kasuhan sa ilalim ng anti-hazing law ang ibang neophytes na hindi makipagtulungan sa mga otoridad. Nangako naman ang pamunuan ng Tau Gamma Phi na magsasagawa sila ng proseso ng pagpapatalsik laban sa mga miyembro ng mga patulayang sangkot sa hazing. Samantala, pinasalamatan ng pamahalaan lokal ng Maynila ang National Housing Authority dahil sa pagtulong sa mga pamilya na naging biktima ng malaking sunog sa Intramuros, Maynila. Ang mensahe pinabot ni Mayor Isko Moreno kay NHA General Manager Javentay matapos turnover ang halos 16 million pesos na financial assistance para sa 532 pamilya na nabiktima ng sunog sa Barangay 655, Zone 69, Cabido Street sa Intramuros. Bawat pamilya ay nakatanggap ng tig 30,000 na pesos mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng NHA. Sa kanyang talumpati sa seremonya na ginanap sa Delpan Sports Complex, sinabi ni Mayor Isko na malaking bagay ang tulong mula sa NHA upang maibsaan ang pigati ng mga nasunugan. Sa balitang sports, arangkada ng kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala para sa 2026 Indian Wells Tournament upang unang makakarap ni Ayala si Diana Yastremska ng Ukraine para sa round of 64 sa California na gaganapin ngayong araw ng Sabado. Matatandang nagkarap ng dalawa noong nakaraang taon kung saan pinataob ni Ayala ang Ukrainian tennis star sa Eastbourne Open quarterfinals. Sa ngayon ay nanatili si Ayala sa rank number 32 habang 52 naman si Yastremska. At sa balitang showbiz, kinumpirma ng aktres na si Rian Ramos na ilang buwan na silang hiwalay ni Sam Bersosa. Matapos na matagal na pananahimik at pagiging iwas sa nasabing usapin, inamin na ni Rian na pinuldukan na nila ni Sam ang kanilang relasyon. Ayon kay Rian, ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas na loob na ibahagi ang kanilang breakup dahil nagsalita na din naman si Sam Bersosa. Good morning ho. Doon sa mga may mga aktibidad sa linggong ito ay si Congressman Ador Plato, binabati kayo yung mga kababayan nila dyan sa Angat, Norsagaray at Santa Maria. At syempre, hindi makakalimutan ni Francis Cuaco si Strawberry Lopez. Ayan. Good morning, Doc Zenny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Sa kabuuan ng ating balitaan, kami ang inyong nakasama. Ako si Raymond Advaz. At ito yung lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Ay standby, susunod ang advokasya nila Kuya Bong Ariola ng PCSO at ni Tina Nolasco. Oy, 2 minuto na. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa bell.